Bibig sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! BBC Biboy Bibo Confessions. Bibi, ito na ang sulat na dapat ay mapakinggan mo. Kasi malay mo, para sa'yo pala to. Hindi ako ang pinili at pinagpalit mo ako ng ganon kadali. Para sa taong iniwan ako sa ere para sa ibang babae. Adrian, sariwa pa sa akin kung paano tayo nagsimula. Nagkakilala tayo sa probinsya ng Pangasinan kung saan ang pamilya ko ay nakatira sa inyong paupahan. Wala sa bokabularyo ko ang pakikipagrelasyon. Sa hirap ng buhay namin, mas pinili kong mag-aral ng mabuti at tumulong kay mama para may katuwang siya since wala na kaming ama. Pero ayan ka, nagpaparamdam na may gusto sa akin. Kahit alam kong magagalit si mama kapag nalaman niya yung tungkol sa atin, pinaglaban ko pa rin. Hindi rin naman kumontra si mama kasi nakikita niya kung gaano kakabait at kasipag. Lalo na kapag tinutulungan mo kami sa mga gawaing bahay na panglalaki. Hanggang sa tumagal ang ating relasyon, tuwang-tuwa ako kasi ramdam kong ikaw na ang una't huling lalaki na mamahalin ko. Pero isang araw, nayanig tayo. 2016, kinailangan kong lumipat sa Manila para magtrabaho. Hininto ko ang pag-aaral ko para matustusan ang pag-aaral ng bunsong kapatid namin. Nung una, mahirap kasi malayo. Pero habang tumatagal, nasasanay na tayo. Buti na lang, nasa modernong panahon na tayo kung saan pwede nang mag-video call. Bahay, trabaho. Trabaho, bahay. Yan lang ang sistema ko. Kasi wala akong panahon para magbulakbol. Kaya malaki rin ang tiwala natin sa isa't isa. Hanggang sa nagulat ako isang araw. Sinundan mo ko sa Manila. Dito ka na rin tumira. Eh di mas masaya kasi kahit papano makikita at makakasama na kita. Quezon City ako habang ikaw sa Makati nakatira. Mas malapit yun kumpara sa dati nating distansya na Manila hanggang probinsya. Hindi tayo pwedeng magsama kasi kasama ko yung pamilya ng panganay kong kapatid. Dito ka na rin nakahanap ng trabaho. Naaalala ko, uma-absent pa ako sa duty ko para lang samahan kang mag-apply. Kasi sabi mo, nasa Manila ka na at hindi ka sanay. At sa wakas, nakahanap ka na rin ng trabaho sa bandang Parañaque. At doon pala magsisimula na makakakilala ka ng ibang babae. Wala akong kamalay-malay. Kayo na pala yung laging magkasama. Sinamantala mo yung pagiging abala ko sa trabaho para makipaglandian sa kung sino-sino. Nakakainsulto na alam kong pumunta ka dito sa Manila para sa akin, pero iba pala yung balak mong atupagin. In short, naghiwalay tayo. Pinutol ko ang lahat ng komunikasyon at koneksyon na meron ako sa'yo. At ikaw,
Mukhang kumpiyansado ka naman sa desisyon na ginawa mo. Wala man lang sorry. Wala man lang pagpapaliwanag. Talagang pinanindigan mo na lang yung pagkakamaling ginawa mo. Okay. Ano na lang ba yung 3 taon nating relasyon kung sasayangin ko pa yung mga susunod na panahon sa katulad mong mangloloko? Kaya simula nung araw na yon, sinabi ko sa sarili ko na wala na rin akong pakialam sa'yo. Hanggang sa lumipas ang panahon, nabalitaan ko, may anak na pala kayo. Nakakatawa kasi isa pa mismo sa nagbalita sa akin ay ikaw. Sa'yo pa mismo nang galing ang balitang yon. At ang mas nakakatawa, nagpapaliwanag ka kung bakit mo ko niloko. Talaga ba? Ngayon lang? At ngayon pa na meron ka ng sarili mong pamilya? Para saan pa? Bakit pa? Ngayon kung kailan may bunga na yung pagtataksil mo? Ngayon kung kailan okay na ako sa buhay ko? Kahit sabihin mo ng paulit-ulit na nagsisisi ka, kahit iparamdam mo sa akin na may pagmamahal ka pang natira, at kahit gawin mo yung mga effort na ginawa mo nung umpisa, huli na. Kasi sigurado na ako na ayoko na. Tanggap ko na hindi ako ang pinili. Tanggap ko na pinagpalit mo ko ng ganun kadali. Adrian, ang masasabi ko lang, magbago ka na. Hindi ka na binata. Meron ka ng pamilya. Sana matuto kang manindigan sa desisyon mo sa buhay. At pakiusap ko lang, huwag mo na akong idamay. Yes, it's me, Clarice.